lately may nagtanong sa akin ng age ko. Tapos sabi ko, I'm 41 years old. 41 years old ako. Tapos nagulat siya kasi sabi niya, you don't look 41, you look like 30 years old. Tapos tinanong niya, anong sikreto mo? Tapos sabi ko, ang sikreto ko ay collagen. Pero honestly, hindi lang kasi yun ang sikreto ko to keep myself young. Very holistic kasi yung mga ginagawa ko, yung lifestyle ko, yung environment, yung circumstances ko, yung mindset ko, yung habits ko. Okay. Lahat yun nakaka-contribute para maging bata ako. Kasi honestly, marami namang nagtitake ng collagen. Marami ding nagtitake ng glutathione. Pero iba-iba nga ang resulta kasi hindi lang kasi yun ang rason kung bakit mukhang bata ang isang babae. Marami kasing factors yan. Okay? So, kung gusto nyong maging looking young and fresh, simulan nyo sa habits nyo. And also, yes, there are financial investments. Okay, consistent financial investments, especially sa supplements. And of course, sa lifestyle, like sa exercise. Pero bukod dyan, meron pang mindset and everything. So, isa rin factor is wala akong anak, wala rin akong asawa. So, yung oras ko sa akin lang. And mas madali sa akin magpaganda kasi yung resources ko wala akong kahate. So, yun lang. Actually, marami pa akong sikreto pero hindi ko na kasi maisa-isa. Ang ganda, importante siya. And importante din ang pera. Okay? Money and beauty, very important yan sa mga babae. Pero very important din ang skills. Okay? Yung skills, yung kagandahan, yung pera, sandata kasi yung mga yan. Those are weapons. Those are things that can be used to protect yourself. Okay? Importante kasi yung may skills ka, yung hindi ka lang puro pa-cute, yung hindi ka lang puro ganda. Yung meron kang may ipagmamalaki sa sarili mo na by the time na maubos na yung ganda mo or mawala yung ganda mo. Kasi guys, let's be real. Lahat tayo tatanda. Walang exemption doon. Lahat tayo kukulubot yung balat natin. Yes, we can delay the signs of aging, but lahat tayo dadaan sa proseso ng matanda na tayo. Okay? And paano mo paghahandaan yun kung wala kang skills, wala kang work, wala kang business? Dahil nag-focus ka lang sa pagpapaganda. Okay? Competitive na po ang market ngayon. Let's be real. Maraming maganda. And if you are not really above average pretty, I'm telling you na it's gonna be hard. The competition is hard. Like, hindi ka naman pang binibining Pilipinas or hindi ka naman 5'8 or 5'10 ang height. Tapos, hindi ka naman super kinis or wala ka man, hindi ka nalahian, ganyan. The competition is tough. Okay? So, you have to build other things and build yourself, not just beauty. Kaya nga ako nagbebenta-benta dito sa TikTok. Hindi lang kasi siya about money, guys. It's about skills. Yes, may mga konti tayong kita. Okay? Pero, yung pinaka-bonus doon, is yung skills na na-build ko sa podcasting at sa pagbebenta dito sa TikTok na masasabi kong magagamit ko sa ibang industries na papasukin ko. Okay. Yun ang binuo ko dito sa TikTok. Aside from the community na binuo ko. So, by the time na mawala man ng TikTok is, or for example, mawala man, mag-stop man akong gumawa ng TikTok videos, is meron na akong skills na nabuo na magagamit ko sa ibang trabaho ko. So, yun kasi yung gusto kong sabihin sa mga babae na, wag lang kayong puro paganda. Kasi honestly, kung hindi ka Julia Barreto or hindi ka Atasha Mulak, kulang talaga yan mga auntie ko. Kulang na kulang. Maraming babae ayaw nilang maging career woman kasi daw mawawala daw yung femininity nila. Yung tipong hindi mo na alam mag-receive, okay? Hindi mo na alam maging alagain. Okay? But honestly guys, career is so important. Career is so important. Having a career is not for anyone else but yourself. It's like your insurance policy. It's like your protection. How can you maintain yourself if you are expecting another human being to provide for you all of your needs and your wants? Okay. There are some women na fully dependent sila. And that's fine. May kanya-kanyang choice. Yeah. But for those people who has the same mindset as me, having a career gives you growth and it's not just about the money. Kasi pwedeng abutan ka ng pera kahit na anong oras. Okay. Kahit bigyan ka pa ng milyon. But did you grow from that? I mean, yeah, pwede mo siyang ibangko, pwede mo siyang i-time deposit. Pero pag hindi mo kasi pinaghirapan yung pera, like, wala kang process na pinagdaanan, okay, to get to your financial independence, is that, pag nawala na yung pera, hindi mo na alam gumawa ng pera ulit. Kasi hindi mo siya ginawa. Binigay lang siya sa'yo. Inabot siya sa'yo. So, hindi mo talaga alam yung proseso ng paggawa ng pera. Okay, that's the importance of having a career and a job. I know a lot of people will say, we don't care about your career. Okay? We just care about beauty, your beauty, or kung sexy ka. That's what we care about, sasabihin ng mga lalaki. The thing is, the career is not for them. It should be for you first. Imagine mo, nag-aral ka ng college, 4-year course, and you're gonna put that to waste because you don't want to work. You just want to be pretty. And ang pretty, nababawasan yan. It's a depreciating asset. Beauty is a depreciating asset. And the worst is, there will always be someone prettier and sexier than you and younger than you. And by the time comes that you lose all of your beauty,
if you don't have anything else, like a career, a backup plan, assets, you're gonna have a hard time. And a lot of women just realize that too late. It's too late for them to realize. Ang beauty, hindi siya panghabang buhay. It's like a temporary asset. And you should have other assets besides that. Do not limit the people you follow sa social media based on nationality, okay? Dapat mag-follow din kayo ng mga taga-ibang bansa kasi marami kayong matututunan, okay? Especially yung mindset ng mga foreigners ay ibang-iba talaga, compared to Pinoys, na 'pag sa Pilipino kasi yung lagi diyan yung about love, about gossip, about, kailan ka manganganak, kailan ka ikakasal, kailan mo susundan yung anak mo, gano'n yung mga topics dito sa Philippines. Pero sa ibang bansa guys, dun mo talaga makikita na talagang napag-iwanan tayo sa maraming bagay. Kasi yung topics nila very varied kasi even sa relationship topics. Yung relationship topics nila kasama dun ang money and finances, social intelligence, yung mga ganun. So lately, I've been following a lot of Russian influencers and also Slavic women when it comes to the beauty space and also when it comes to um, mindset sa relationships. Okay? Kasi ang dami kong natututunan sa kanila when it comes to being feminine, when it comes to money, to finances, on how you view life in general. Okay. So, yun, wag niyong limitahan sa Pinoy yung fina-follow ninyo. As much as possible, mag-follow kayo ng ibang lahi and you will see there is a huge gap and a huge difference, especially sa mindset about finances and also about relationships. Yun. Marami kayong matututunan sa ibang lahi, guys. Sa sinasabi ko sa inyo. Kahapon nag-live ako and then may nagsabi na ang lungkot daw ng aura ko, okay? Or malungkot, siguro malungkot yung mata ko, gano'n. Ang masasabi ko lang is, hindi naman araw-araw ay Christmas, mga auntie ko. Meron tayong mga days na hindi tayo, masaya. Okay? Pero, ang importante dyan is dapat fresh ka pa rin kahit malungkot ka. So, dapat blooming ka pa rin kahit malungkot ka. Okay? Dapat face card is palaban pa rin kahit na malungkot ka. Kaya lagi kong sinasabi is, ang emotions natin, pabago-bago yan. Pero kailangan nag-aayos ka pa din kahit na anong mangyari, kahit na anong sitwasyon sa buhay, dapat nag-aayos ka pa din. So, yun lang. Hindi naman araw-araw Christmas. So, may nakapansin kasi na ang lungkot daw ng aura ko. Ganun talaga. May iba't ibang uri ng talino. Kahapon kasi, sinabi ko, may iba't ibang uri ng ganda. Ngayon naman, iba't ibang uri ng talino. Okay. Naniniwala kasi ako na ang bawat tao ay may kanya-kanyang galing. Okay. May mga tao na magaling academically, maganda ang grades nila, okay. May mga tao na they are socially intelligent. Magaling sila sa pakikipagkapwa-tao. Magaling silang makisama, okay. May mga tao naman na magaling sila when it comes to making money, okay. Na pagdating sa paggawa ng pera, pag-earn ng money sa business, okay, sa finance, magaling talaga sila. So, mabilis silang yumaman. Okay. May mga tao naman na merong skills or merong talino when it comes to um, ang tawag dito, dun sa line of work nila. So, meron silang expertise na tinatawag natin. Okay. So, meron talagang iba't ibang klase ng talino, no? Kasi may mga tao, hindi sila, kumbaga, hindi sila academically inclined, pero ang galing nilang makisama. Okay. Pagdating naman sa social intelligence, social interactions, ang dami nilang kaibigan. May mga kilala akong ganyan. Okay. So, sometimes, do not underestimate a person, no? Porket hindi siya magaling sa isang aspeto ng buhay, hindi ibig sabihin na hindi na siya magaling sa ibang aspeto. Okay. Like ako, minsan may mga sablay din ako, okay? Pero alam ko kung saan ako magaling. Okay. Ikaw, alam mo ba? So, dapat alamin mo. Health is wealth. Yun ang totoo. And yun ang isa sa reason kung bakit ako nag-invest sa collagen and mga glutathione. Okay. Hindi lang kasi siya pampaganda. It's actually for your health. Okay. So, it's an antioxidant. Okay. Kaya pagdating sa health talaga, hindi ko tinitipid. Hindi ko tinitipid ang mga supplements, hindi ko tinitipid ang oras ko pag-exercise. It's a non-negotiable for me to exercise. Kasi at my age of 41, gusto ko na malakas pa din ako. Okay. Na when I reach my 50s, my 60s is na-build ko na yung strong foundation. Yung may muscles ako para hindi ako mahirapan maglakad, bumaba ng hagdan, yung mga ganun na gawain. Okay. Kasi syempre, pag nagiging senior citizen na, which is darating din tayo doon, darating din ako doon, is pinaghahandaan, I'm preparing my body. Okay. I'm preparing my finances, my mind, my heart. Lahat tayo tatanda. And health is really wealth. Okay. Important din mag-ipon ng sapat na pera para may magagamit kapag tanda mo. Kaya hindi rin ako masyadong nagta-travel lately. Hindi kagaya dati na basta may extrang pera ako travel there, travel here, hike there, hike here. Ngayon talaga is nilalaanan ko ng panahon na magkaroon ng strong foundation yung katawan ko, okay, at saka isipan ko, and also my finances. Okay. So, paghandaan natin ng old age, mga auntie ko. Lahat tayo tatanda talaga. Ako at 41 years old, I have embraced that reality, no? It's gonna come. Okay. And you have to prepare for retirement. Okay. And of course, not just the money, but, be healthy. Invest in your health. There are different types of beauty. Okay. Meron tayong malakas ang sex appeal, the sexy beauty. Meron tayong sophisticated. Meron tayong elegant. Merong classy. Okay. Merong cute.
merong lovely, merong pretty, may beautiful, may gorgeous. May kanya-kanyang levels din kasi ang beauty. Okay? Pag tinawag kang beautiful, ayun na. Christine Hermosa Kate. Ganon. Okay. So, pag sultry, yon yung mga Ellen Adarna, ganyan. Sexy, yon mga Solen Yusuf. Okay. Pag lovely, ayan na mga Liza Soberano ang atake. Okay. So, yun yung mga different types of beauty kasi. For me kasi, I prefer elegant beauty. Yung mga beauty na elegante ang dating. Yung pagdadalhin mo siya sa 5-star restaurant, hindi ka mapapahiya. Okay? Kunwari lalaki ako, tapos namimili ako ng girlfriend. Ang taste ko is elegant beauty. Gusto ko yung masarap bihisan. Okay? Yung kahit naka long sleeve siya, or naka white siya na dress, or red na dress, or naka siya is, rerespetuhin ko tong babaeng to. Like, I'm gonna cherish this, yung ganun. Kaya, I always remind you guys, be careful of the way you dress. Kasi yung iba, pahubadera na. Tapos, gusto nila, respetuhin sila. So, sometimes being sexy the right way and presenting yourself the right way makes a whole lot of difference. Paano ka nga ba magpapaganda kung ang basic necessities na nga lang ay medyo hirap pa dahil nga lahat na ngayon ay nagtataas dahil sa taas ng gasolina. So, doon na pumapasok ang pagiging resourceful mo bilang isang babae. This is why I always advocate for women to have their own sources of income. So, alam ko na maraming babae ang gustong maging Disney princess, okay? Pero, sa mga panahon ngayon, iba yung may sarili kang pera. Iba yung may sarili kang income, whether single ka or married ka. Okay? So, ako kasi naniniwala ako sa multiple streams of income para matustusan ko yung glow up ko and mapag-ipunan ko yung dapat kong pag-ipunan. Kasi sa panahon ngayon guys is hindi talaga madali ang buhay at mas mahal na po ang mga beauty products ngayon. Medyo hindi ko alam kung sa mga double digit sale is ma-achieve pa din yung mga presyo na bagsak presyo, ganyan. Pero yung mga sellers din kasi kailangan din nilang kumita. So may mga tao din silang pinapasahod, ganyan, may mga taxes din silang binabayaran. So I'm not sure how people can keep up with the cost of goods or prices of beauty, not just beauty products but also the necessities, no? Pero doon na papasok ang pagiging masipag mo, madiskarte, at saka marunong sa buhay, marunong lumaban. Yun. Pero talagang nagpapaganda sa isang babae. And gumawa na ako ng video yan na maraming views. And totoo naman kasi yung sinabi ko. Tapos sa comment section, may nagsumagot ng actually peace of mind daw. Okay. Etong mga tanong ko sa inyo, ante. Kung wala ka bang pera ni singkong duling sa wallet mo, sa tingin mo magkakaroon ka ng peace of mind? Siguro pag putol na yung ilaw mo, putol na yung tubig mo, putol na yung internet mo, putol na lahat ng utility mo, doon mo marirealize kung anong importance ng pera. Okay. Pag wala kang pera, wala kang peace of mind. Wala ka ding ganda, wala kang pambili ng beauty products. Okay. Yung mga nakikita nyong artista na naturally beautiful, mga auntie ko, 6 digits to 7 digits ang gastos ng mga yan para ma-maintain ang ganda nila kay Vicky Bello at Dr. Ivy. Okay. So magpakatotoo na kasi tayo. Natatawa lang kasi ako dahil may sumagot ng peace of mind. Okay. Ang peace of mind, kakarampot lang yan na nagpapaganda sa isang babae. Wala kang peace of mind pag wala kang pera. Okay. Subukan nyo yung wala kayong kahit 20 pesos sa wallet ninyo. Tapos wala kang makain, wala kang pambili ng beauty products, wala kang pan-travel, wala kang kahit na ano. Tingnan nyo nga kung meron kayong peace of mind. Alam nyo ba kung bakit nananatiling mahirap ang ating bansa? It's because wala tayong magandang relationship with money. Meron tayong poverty mindset. Okay, okay lang, kahit ganito lang ako, magtitiis na lang ako. Magtitiis ako sa mababang sweldo, magtitiis ako sa mababang rate, magtitiis ako kahit na ine-exploit na ako. Okay. Magtitiis ako kahit maraming buhaya, magtitiis ako kahit na kahit ito lang. Okay. Yung pagtitiis na yon is not an abundant mindset. It is a scarcity mindset. At yung mindset na yan, ang rason kung bakit hanggang ngayon, mahirap na bansa ang Pilipinas. Nag-travel ako sa Southeast Asia. And honestly guys, tayo lang ang may mindset na okay lang kahit ganito lang ang meron ako. Resilience pa more. Kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Mapa-job application yan, mapa-love life yan. Huwag mong ipipilit. Okay. Yun ang natutunan ko bilang isang nakatatanda na, I'm already 41. And minsan nakaka-experience din tayo ng rejections sa kahit na anong aspeto ng buhay. And ang natutunan ko is, kung para sa'yo, para sa'yo. If you did your best, and siguro yung best mo, hindi akma doon sa hinahanap nila, hindi siya para sa'yo. It's the same thing with, kahit sa relationships. Okay. Huwag mong ipipilit. Okay. Mag-focus ka sa sarili mo, sa pagiging elegant. Kasi an elegant woman accepts failure and rejections gracefully. Okay. Yun ang isa sa natutunan ko. Kaya lagi akong do not put your eggs in one basket. Yun ang paniniwala ko, yung never put your eggs in one basket. Kailangan marami kang basket. Like sa aming mga freelancers is, dapat marami kang side hustles, marami kang pagkakakitaan. Para kung yung isang basket man, hindi nagkatotoo, hindi natuloy, is marami ka pa rin pagkukunang iba. Ang laki ng epekto ng lifestyle sa ating glow up. And kasama na doon yung kinakain natin.
So, kapag ikaw ang tao na medyo mahilig ka sa matatamis, magkakaproblema ka sa skin or sa health, okay? May mga napanood ako ng mga artista na sabi nila, tinanong sila kasi, "Ano yung sikreto mo sa magandang skin tsaka magandang katawan?" Sabi nila, less sugar. Okay, si Max Collins tsaka si Denise Laurel yung napanood ko na hindi na daw sila masyadong nagsu-sugar or hindi sila nagsu-sugar na. So, maganda yung effect sa kanila, mas glowing yung skin nila, mas maganda yung balat nila, mas maganda yung katawan nila. So, dahil nga hindi sila nagsu-sugar. So, kung kaya mong hindi mag-sugar, ang laking help nun, sa glow up mo. So, hindi naman sinabi na totally tanggalin ang sugar, pero malaking help kasi yung less sugar sa diet. Learn to communicate clearly and properly. Actually, part yan ng elegance and glow up. And meron akong natutunan na, sabi nung ano na, if you want to be an elegant woman, you have to speak slower or slowly and clearly. Okay? Karamihan kasi sa ating mga Pinoy is, nagmamadali tayo palagi. Yung to the point na, yung sinasabi natin ay hindi na naiintindihan ng ibang tao kasi nga masyadong mabilis tayong magsalita. Or maraming Pinoy ang short ang attention span and so mas gusto nilang makinig sa mga mabibilis magsalita. And i-research nyo yan. Eto, kahit i-research nyo yan. Elegant people and rich people speak slower. Okay? And they move slower because they're not in survival mode. Okay? Wala sila sa survival mode. Wala sila dun sa mode na nagmamadali ako kasi I need to catch the bus or the MRT. Or nagmamadali ako kasi kailangan kong pumunta sa work. Nagmamadali ako kasi ganito, ganyan. Okay? So, yun natutunan ko even for elegant women, they move with intention and they move slower. They respond slower. So, they do not react, but they respond slower. Hindi sila nagmamadaling mag-react. Mag-iisip muna sila. Yun. So, sana may natutunan. Kapag gusto mong gumanda ang aura mo, kailangan mo talagang bawasan ang pagiging inggitera mo at saka pagiging chismosa mo. Okay? Napapansin ko yan sa live. Yung pagiging chismosa ng mga tao, yung meron silang curiosity sa loob-loob nila na talagang magtatanong yan sa ng personal questions. Gaya ng, nakailang boyfriend ka na? Or, kailan ka mag-aasawa? Kailan pa ka manganganak? Oh, ano ka ba? Ilang ano ka na? Ilang taon ka na? Hindi ka pa nanganganak. Okay? Pag ganun ang mga tanong ninyo, it reflects your character. It reflects your personality. So, walang skincare ang tatalab sa pagiging chismosa at pagiging pakialamera mo. Pag pakialamera ka masyado, I think kahit i-supplement mo pa ang Metatation, hindi yan tatalab. Kasi meron tayong aura na tinatawag na hindi nasusolusyunan ng skincare and supplements. So, good luck na lang sa mga taong ganyan, sa mga babaeng ganyan. Sana may chance pa kayong magbago. Alam nyo, sa glow up, yung pinaka-important, first na investment mo is grooming. So, kailangan mo ng consistent grooming. Yon, kasama dun ng kilay, grooming ng kilay, ayan, personal hygiene, feminine hygiene, yung mga shampoo, conditioner, hair mask. Okay. Kasi hindi ka lang basta-basta um, dapat maganda. Dapat mabango ka din. Okay? So, yun, mag-invest din kayo sa mga cologne, mga perfume, and also ayusin ang environment. So, cleanliness, mabango. Yun ang important sa glow up din. Tapos, isunod-sunod mo na yon yung skincare, supplements, di ba? Okay. Now, yung pinapanood ko na podcast, sabi niya, elegant women are consistently groomed. So, lagi silang maayos tingnan. If you want to improve or to change your aura, meron kang proseso na pagdadaanan. Okay? So, hindi siya madali, mga auntie ko. Okay? Hindi rin siya instant. Hindi siya yung parang nag-decide ka ngayon na babaguhin mo yung aura mo, is bukas okay ka na. Because it requires a lot of change and inner work. This is why I'm telling you for the 1,000th time na tigil-tigilan nyo na yung mga love topics, yung mga topics na nakaka-attract ng toxicity. It's because you're not going to grow from that. Okay? So, if you want to improve your aura, you have to change your old self, your old habits, and your old beliefs. So, you need to release the old version of you. Ganon magpalit ng aura. And it's not overnight. Hindi siya yung parang skincare na naglagay ka ng mask ngayon, bukas fresh ka na. Hindi siya ganon. Okay? Meron siyang proseso. Okay? Ganon kasi yung ginawa ko. It was a very difficult time actually. Changing myself requires a lot of inner work. And that inner work could actually break you. So, kung desidido kang magpagandahin ng aura mo, you have to start with the inner work. And then, the outer is going to follow. Ang social media, parang highlight reel yan. Yung success story na nakikita nyo, yung glow up story na nakikita nyo, merong ilang taon na hirap or meron impyernong pinanggalingan ang bawat tao bago siya nakarating sa paroroonan niya. Kasi ang hindi na ituturo dito sa social media is yung proseso. Yung proseso. Hindi mo nakita yung proseso nila bago sila naging successful. Dito sa TikTok especially, usong-uso yung commission reveal, okay, yung glow up reveal, ganyan, yung bagong buhay, bagong bahay reveal.
Pero, bago pa sila dumating sa success na yun, meron silang years of sacrifices. Yung years na tahimik nilang ipinanalo yung laban nila. Kasi marami akong nakikita lately, first time ko mag-open ng Blue App ano, after 2 years or after 1 year, first time ko mag-open ng Blue App. Hindi ako masyado sa Blue App honestly. And nakita ko na successful na yung mga kakilala ko. Okay, like merong isa attorney na, yung isa na-promote na din, okay. 'Di ba success story 'yun? Pero ilang taon nilang trinabaho 'yun. 'Yun kasi ang hindi na i-de-describe ng isa ng mga yung mga post sa social media, you know, yung proseso. Okay. Walang shortcut sa success, and that is the truth. Bago ko pa umabot dun, pagod-pagod ka na.